Kumusta po sa inyong lahat? Life update muna tayo dito sa Thailand. Today is papunta kami ng Bangkok Hospital para sa aking second schedule ng skin grafting. So ayun nga, I had my first skin grafting, or I would rather say gum grafting, last July 4, and now today is July 26 ay gagawin na nila yung second procedure. Anyway, ang lahat ng ito is for preparation sa aking implant dahil ang aking molar yung molar teeth ko sa baba, yung bones okay pa, pero yung gums is nagnipis na siya kasi sa tagal na wala ng teeth. So kailangan mo ng i-skin grafting or gum grafting para kumapal siya and ma-hold nyo yung implant kapag ilalagay na yung implant. So it's a bit of procedure and yeah, I have to go through this. Anyway, ganito nga pala dito sa Thailand. This is the Sukhumvit Road dito sa Pattaya, and tingnan nyo naman, diba may pa-spaghetti sila, mayaman sila, isinasabit lang nila yung mga spaghetti dyan, kukuha na lang kayo, charis, no joke. Yes, pero inaayos na nila yung mga wirings na yan, which is very very good. And yes, naglalakad nga kami papunta sa Bangkok Hospital kasi idinrap namin yung sasakyan namin sa Ford dahil ikakabit na nila yung mga accessories today and yung tow bar. So, ayan, nakakita nga ako ng parang pagkita ko ng Starbucks, init. Parang gusto ko munang mag-Starbucks, pero siya, sige lang. Kasi nasa kalsada kami and nakakatakot. Habang naglalakad, enjoy na lang. Ito pa, mas gusto ko sa kanila. Kahit saan merong mga trash can. So, tingnan mo naman ang linis ng Thailand, diba? And, Pattaya, yes, nandito kami sa Pattaya. Yun nga lang yung mga wires nga lang. Pero sabi ko nga, inaayos na nila yan. And soon is, lahat na yan is mapupunta na sa ilalim. Ayun na nga, nakikita ko na nga ang Bangkok Hospital. 17 minutes walk din to from Ford to Bangkok Hospital. Kasi naman kung magkukuha pa kami ng Bolt, baka matagalan pa kaming maghintay sa hihintay ng Bolt. Pwede naman lakarin. So, minsan-minsan naman maglakad and exercise na yan. Etong Pasino yan nga pala, isang magandang pharmacy dito sa Thailand. Maraming mga branches. And eto na, dadalhin ko na kayo sa aking appointment. Kailangan kong habulin yung appointment ko. Pero maaga pa lang to, kaya nakapaglakad pa kami kasi ang appointment ko is 2:30 para sa aking second gum grafting. And I'm not looking forward to the needles, guys. Ang sakit-sakit pag tinuturukan, no? Oh my God! Pero sige lang, for me to be able to have a good teeth. Kasi yung denture ko, pag tumatagal yung denture, and it's very annoying na talaga. So, baka magiging okay na kapag ginawa ko na to. Oops, may milk tea. Ewan ko, nababaliw ako sa mga milk tea ngayon. Tapos ito, meron sila dito display ng pagkain. Tingnan nyo na lang yung price. Alam mo, masarap yung foods dito sa Thailand, promise. Yun yung gusto ko dito, yung mga foods nila. And yun nga, tingnan mo, malinis. Basta convenient, kaya nandito kami sa Thailand. And kung gusto nyong magtanong kung paano makatira ng long term dito sa Thailand nang wala kang trabaho pero may magsusupport sa'yo, is comment down below and I will gonna walk you through. And here we go. Nandito kami sa Bangkok Hospital sa Pattaya. Pinaka-favorite na hospital ko to kasi dito ako nagpapaderma. And since nandito na kami, papasok na kami, kailangan ko nang patayin ng aking camera kasi bawal mag-video sa loob ng hospital. At dahil marami pa kaming time, dito muna tayo sa Starbucks tatambay kasi sobrang init maglakad and parang nagutom ako, kaso lang hanggang tingin lang ako dyan kasi pumunta akong dentist, no, ayoko madumihan yung aking ngipin. So eto na, nag-matcha parfait na lang ako kahit hindi ko gusto yung lasa.
Anyway, kailangan ko na magmadali dyan dahil 5 minutes na lang, kailangan ko na umakit sa taas para sa aking appointment for my gum grafting. And nandito na nga ako, binigay na sa akin yung aking mga gamot. Yung mga isang tambak na naman yung gamot na iinumin ko for the preparation ng surgery. Ayan, kasi gagawin ko lang to via standard procedure because ayoko na patutulugin ako. Kaya ko to. Nakaya ko nga nung una but I'm not looking forward to the needles again. Ito ang gusto ko dito sa Thailand, yung care nila post-surgery and after surgery. Pre and post-surgery, sorry naman. Naku, sure na. Ang vuvu ni ate. Ay, siyan nga, tinitingnan ko mo muna para saan. For your hemorrhage daw yung ininom ko. Tapos itong isa, antibiotic. So, dalawa lang antibiotic today because last time, 6 antibiotic talaga yung pinatira nila sa akin. At kailangan kong inumin na lahat yan. At pagkatapos kong uminom, ikukuhanan na nila ako ng blood pressure, yung mga temperature, mga charut, ganyan. Pero yun nga, hindi ka naman dito matatakot kasi super caring ng mga doctors and nurses dito. Even nung nagpa-opera ako dito sa Bangkok Hospital, dito sa Pattaya, napakaganda ng room. At yan, ipapasilip ko sa inyo kung paano ako sumigaw. Guys, more than 10 injections in my mouth. Super sakit. I feel sorry for myself because after 2 months, gagawin ko to ulit bago pa ako makarating sa implant procedure. At ito nga dito, tapos na ako, so nagbaon ako ng mask para naman hindi nyo makita ng ngiwi ako dyan. Sus, ngiwi ako dyan. Tapos yung laway ko tumutuloy, hindi ko nararamdaman. So kailangan ko daw higupin yung laway ko, bawal daw dumura, bawal mag-toothbrush, bawal gumamit ng straw. Ayan nga, ito yung mga gamot na binigay sa akin yan. Sangkaterba na naman ng mga gamot ang binigay sa akin. Pero inumin ko lahat yan, no. Afterwards nga, hindi ko na video yung paglalakad namin pabalik sa Ford kasi wala na ako sa mood mag-video dahil numb ang aking pisngi. Pero dito naman diba, may pagkain, may pakape, free yan. At ayun nga, inabot na kami ng gabi sa paghihintay matapos yung paglalagay ng accessories sa sasakyan namin. At kakainin ko muna is pineapple juice para sa magaling kasi ang pineapple juice para hindi magsuswollen masyado kapag meron ka mga surgery, kahit anong surgery ang gawin mo. Then ito lang, chocolate pudding, yun lang yung kaya kong kainin kasi gum grafting siya. So it's basically i-open nila yung gum mo para lagyan ng skin, and then yung skin na ilalagay nila is kinuha nila dun sa roof ng mo rin, ng ngala-ngala ba yun? Basta sa roof ng bibig mo, doon kinuha. So hindi ako makakain ng maayos kasi open wound yung kinuhaan ng skin. Then yung tinahi naman yung pinaglagyan ng skin. Hindi ako pwedeng kumain ng mainit kasi mamamatay yung skin. Kailangan mabuhay yung skin for like 1 to 2 weeks para ma-sure na buhay. Then pagka okay na, pwede nang tanggalin yung stitches. Pero nade-dissolve naman yung stitches kung ayaw mong ipatanggal. Ako kasi ayoko na ipatanggal kasi masakit din kaya tanggalin yung stitches. Pero ayun nga, mahirap kumain kasi dito muna ako sa right kakain. Meron pa rin akong stitches sa right ko from the previous gum grafting ko. So pero okay na. Stitches na lang siya. So yung kabila is yun nga, bagong opera siya. So dahan-dahan lang ang kain kasi baka matanggal naman yung skin na open wound kasi yun sa may roof ng bibig ko. So ayun, mahirap talaga.
So, ang mga bawal kong gawin is bawal ako mag-toothbrush for 2 weeks. Binigyan lang ako ng pang-rinse ng bibig for antiseptic. And then, bawal akong gumamit ng straw. Bawal akong dumura. Ilulumod-lumod ko lang. Kunyari may dugo, nagbi-bleed pa yan. Tumayo muna ako dito kasi parang naramdaman ko may skin na natanggal. Naku, Diyos ko, natanggal na naman ng skin. So, itatapon ko na naman. Pero tong maliit na to, kailangan kong kainin to. Ayan, papayat na naman ako. Pero okay lang sa akin na hindi ako makakain. Kasi parang ginagawa ko siyang diet. O, diba? Yun na yung way ng diet ko. Para papayat na ako. Pero ayun nga, after nitong procedure ng aking skin grafting is, saka pa lang, ay, pahihil muna ng 4 months. Then, saka pa lang lalagyan ng implant. Then, pagka-implant, heal muna ulit ng 4 months. Saka pa lang lalagyan ng crown. So, itong ginagawa ko ay tiis ganda. At, it will gonna take time. I think it will gonna take like almost 2 years para mabuo lahat ng gagawin. Kasi yung denture ko sa unahan is ipapa-implant ko na rin siya. Then, kapag healed na, yung dalawa kong bagang is yung front naman yung i-gum grafting ulit kasi manipis na rin yung gums bago then wait until it heals 4 months and then saka lang lalagyan ng implant. Pero ipapa-bridge ko siya kasi ayaw ko ng 1 implant, 1 crown, yung separate. Ayoko, gusto ko ano na lang siya, bridge na lang siya. So para maganda na ang smile ko and makakakain na ako ng mga normal na pagkain at makakakain na ako ng normal din. Kasi ang hirap ng kapag ka naka-denture ka. Kasi yung denture ko ngayon pinapalitan ko na dahil sumasakit na yung pinaka-poste niya where the metal bracket goes to. Pero ngayon, yung bago kong denture is weird siya kasi buong gum siya. Yan, even pag inom ko ng pineapple juice, kahit nung nagpa-nose job ako, pineapple juice. Kasi maganda ang pineapple juice kapag nasa healing process ka. And dito is, magre-ready na akong mag-take ng aking medicine. Isang katarbang medicine na naman, which is, I like to. Kasi, talagang alaga ka sa gamot, hindi ka makakaramdam ng pain, habang nasa healing process ka, hindi siya masyadong magsuswollen. Very, very like ko talaga ang paggagamot dito sa Thailand. Even operation, yun talaga yung gusto ko dito. And this time nga pala, sobrang sakit nung ginawa sa akin ngayon kasi worn out na yung anesthesia. So, magtitake ako ng morphine. Ito, antibiotic yan. Yan yung gamot ko for infections or something like that. Then, my next medicine is painkiller. I have to take it every 6 hours. Pero yung binigay sa akin na painkiller is only for moderate pain lang daw. Hindi siya yung pang strong pain. And this one is for hemorrhage. Yan, nilalagyan ng sulat ng doctor ko. So, di ba, very, very nice. Pang hemorrhage yung maliliit na yan, then you have to take it every after meals. Hindi na ako binigyan ng pang swollen. Ayan, pang moderate painkiller din yan. Hindi ako binigyan ng anti-swollen kasi last time kasi hindi naman nag-swollen. Sabi ng dentist sa akin kanina na hindi na niya muna ako bibigyan. Then kapag nag-swell siya, I can always go to the hospital. It's okay, malapit lang naman. And then, bibigyan niya na din ako next time sa third time na pagpapagum grafting ko kapag ka nag-swell. Pero pag hindi. So, and this is another painkiller again. Yes, I have a lot of painkillers. Pero maganda to kasi hindi mo talaga mararamdaman yung pain. And now I have to take my medicine.
Pero recommended ko yung magpa-implant kayo kasi sa dentures, magkakaroon kayo ng problema over time. Katulad sa akin, sobrang nasasaktan na yung poste where the bracket goes to. Sobrang sakit na kaya pina-check up ko na siya. Then, pinalitan ng denture. Ayan. Ayan ang take ko ngayon dahil masyadong masakit. So, magtitake ako ng morphine tablet. Yes, nagbibigay sila dito ng morphine tablet. Pero, gagamitin mo lang yan kapag talagang unbearable yung pain. And since naglakad kami ng malayo kanina pabalik nga kasi kailangan namin bumalik sa Ford dahil yung sasakyan namin is ginagawa. Nilalagyan ng accessories. Then, naghintay kami ng matagal doon. And I really feel like I really need to take any painkiller right that moment. Kasi sabi nila 3 hours lang nila gagawin yung sasakyan namin. Pero inabot siya ng 5 hours. Nakakaloka. I even slept on the couch there. Buti na lang is meron sila doong lounge na merong merienda and kape. Pero Diyos ko naman, paano naman makakakain? Hindi naman makakakain. Pero anyways, ayun nga. Kaya now, I have to take the strong pain medications dahil kailangan ko nga. And ayun lang. Dito ko natatapusin ang aking video. Hanggang sa susunod na video ulit. Please watch, hit the like, and subscribe. Dahil mula ngayon, mag-update na ako ng aming live update. Bye!